Good morning, my handsome baby. Nakangiting bati ni Nicole sa boyfriend niyang si Clifford na bahagya lamang siyang sinulyapan at ginitian. Bago muling umayos ng higa, hindi niya tuloy maiwasang hindi mapabusangot. Ang aga niyang gumising just to prepare breakfast tapos tutulugan lang ulit siya. Ay, hindi niya mapigil ang hindi mapabuntong hininga habang nakatitig dito. He looked really sleepy. Late na kasi itong umuwi dahil sa tambak nitong trabaho sa opisina. Kaya siguro ihahayaan na lang muna niya itong matulog hanggat gusto nito. Inayos niya ang kanyang sarili at akmang tatayo na sana nang bigla nitong hilahin ng kamay niya. Kaya ang ending, napasubsob siya sa malapad nitong dibdib. 5 minutes, baby. Bulong nito sa tenga niya saka mahigpit na yumakap sa kanyang katawan. Hindi naman niya mapigilan na hindi mapangiti dahil alam niyang hindi lang 5 minutes ang aabutin ng pagsistay dito sa kama. Baka abutin pa ng oras. Mabuti na lang at ito ang may-ari ng pinagtatrabahuhan nitong firm, kaya walang problema kung hindi ito pumasok sa opisina. Isa rin itong magaling na abogado, pero mas pinili nitong magtayo ng sarili nitong law firm. At siya naman, she's just an ordinary woman na in love dito. Sumugal at nakipagrelasyon kahit na alam niyang marami siyang karibal sa nobyo. Masyado itong maapil kaya hindi na siya nagtataka kung maraming babae ang nalilink dito. As long as he loves her and he's coming home for her, mananatili ang tiwala niya rito. Pero sa oras na masira ang tiwalang yon, mahihirapan na itong ibalik yon. Baby, lalamig ng breakfast na niluto ko eh. Come on, get up there. She tried to remove his arms para makabangon siya pero mas lalo lamang nitong hinigpitan ang pagkakayakap nito sa kanyang bewang. Nag-umpisa na rin itong patakan ng halik ang panga niya, kaya naalarma siya at agad itong pinigilan. Nagtataka naman itong tumitig sa kanya. Sorry baby, red days ako ngayon. Bawal munang magpunta sa paraiso. Anya rito. Pero sa halip na madisappoint ay nakakaunawang hinalikan siya nito sa pisngi at ibinuon ang mukha sa dibdib niya. I love you so much baby. Anas nito kaya napangiti siya at hinaplos-haplos ang buhok nito. And I love you even more baby. Bulong niya rito sabay halik sa labi nito nang iniangat nito ang mukha niya. She's happy and contented for having a man like him na kahit anong pagod sa trabaho ay pinaprioritize pa rin siya nito. Kaya naman mas lalo pa niya itong minahal. That's why they end up living up together sa iisang bahay. Wala naman siyang problema sa mga magulang nito dahil ang mga ito ay yung tipo na tanggap siya sa kung ano siya at hindi nila tinitingnan ang estado niya sa buhay. Sabi nila, as long as their son is happy, they're also happy. Gusto na nga ng mga itong magpakasal na sila ni Clifford. Kaya lang ay parang wala pa rin itong balak na mag-propose sa kanya. Pero kung siyang tatanungin ay handa na siyang lumagay sa tahimik. Gusto na rin niyang magkaroon ng anak bago siya tumuntong sa edad na 28. Pero ano nga bang magagawa niya kung wala pang balak na lumagay sa tahimik si Clifford? Ayaw naman niyang mag-first move at baka sabihan pa siyang atat na ikasal while he was enjoying his bachelor life. Bigla tuloy siyang napaisip kung ano nga bang ginagawa niya sa buhay nito. Nagbabahay-bahayan lang ba sila for almost a year? Pero siguro ay tiyaga lang. Pasasaan ba't sa kasalan rin naman sila mauuwi? Lalong-lalo na't botong-boto ang mga magulang nito sa kanya para sa anak ng mga ito. Siguro ay bibigyan muna niya ng ilang buwan pa si Clifford. Baka kailangan lamang nito ng sapat na panahon para ihanda ang sarili para lumagay na sa tahimik. Pero kung hindi pa ito kikilos, baka siya na lang ang gagawa. Uso naman ngayon ang babaeng nagpo-propose na sa lalaki. What are you thinking, baby? Pukaw ni Clifford sa kanya, kaya napaayos siya ng higa sa tabi nito at pagkuway, isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Oh, wala baby. Sagot niya rito habang pinaglalaroan ng daliri ang dibdib nito. He was too perfect physically, pero hindi ang taglay nitong kagwapuhan ng minahal niya rito at mas lalong hindi ang kayamanan ng mga ito, kung hindi ang clingy side nito. She loved the way he cared for her. Lalo na kung paano ito maglambing sa kanya. Wala kang iniisip pero natutulala ka nalang basta. Baby, may problema ka ba? Tell me kung ano yon para matulungan kita. May problema ba sa bake shop? Do you need money?
Nakataas ang kilay niya nang sinulya pa nito. Baby, you know I don't need money. At mas lalong wala akong problema sa bake shop. I'm just not feeling well. Alam mo naman na lagi akong ganito kapag may dalaw. Laging lumilipad ang isip kung saan-saan. Pero I'm totally okay. Don't worry about me. Bumaba siya ng kama at inayos ang suot niyang pantulog bago ito hinarap. Wala ka bang balak na bumangon dyan para makapag-almusal na tayo? Tanong niya rito, kaya naghihikab itong bumangon at bumaba ng kama. Heto na po, mahal na Reyna. Ikaw talaga, pinagsusungitan mo na naman ako. Pero it's okay. I love you so much pa rin. Iniyakap nito mga braso sa bewang niya at hinalikan siya sa pisngi bago siya inakbayan palabas ng kwarto nila. I love you more, baby. Bulong niya rito habang pababa sila ng hagdanan. Medyo malaki ang bahay para sa kanilang dalawa, pero hindi naman siya nahihirapang maglinis dahil inuuna niyang gawin ang mga gawaing bahay bago siya pumasok sa trabaho niya sa bake shop. Siya naman ang may-ari kaya walang problema kung tatanghaliin siya sa pagpasok. May pastry chef naman na nag-aasikaso kapag wala siya, kaya wala namang problema. Baby, gusto mo bang magbakasyon tayo kahit ilang araw lang? Wala rin naman akong masyadong trabaho ngayon sa firm, kaya I'm totally free just for you. Seryoso niya itong tinitigan. Matagal na niya itong niyayayang magbakasyon pero lagi itong busy. Kaya hindi siya makapaniwalang ito naman ang nagyayaya sa kanya ngayon. Seryoso ka ba, baby? Baka naman pinapaasa mo lang ako Paniniguro niya rito. Ayaw kasi niyang pinapaasa sa wala, lalo na't matagal na niyang gustong mag-beach. It's summer season kaya naman gusto niyang mag-swimming habang nagre-relax while enjoying the moment together with him. I know, baby, na matagal mo nang gusto magbakasyon and I'm sorry kung hindi ko napagbibigyan ng mga pagyayaya mo dahil sa dami ng trabaho ko. And now I'm free. I'm ready to do what my baby wants. Dahil sa narinig niya agad niya itong niyakap. Thank you. Thank you so much, baby. I'm so happy right now. Kain na tayo para ma-prepare ko ng gamit natin. Excited siyang bumitaw sa pagkakayakap dito at hinila ito paupo sa silya. Natatawa naman itong naglagay ng pagkain sa plato nito at saka nag-umpisa ng kumain. Ang ganda! Buong paghangang sambit niya habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid ng resort na kinaroroonan nila ni Clifford. Hindi niya akalain na sa ganito kagandang lugar siya dadalhin ng boyfriend niya. Teka, speaking of Clifford, asan ba siya nagpunta? Parang bula nilang na biglang naglaho. Kanina lang ay nakabuntot pa sa akin ang isang yun Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, hindi para hangaan ng magandang view, kung hindi para hanapin si Clifford. Naglakad-lakad siya habang inililibot ang kanyang mga mata sa kung saan-saan. Nakarating na siya sa may gate ng resort pero wala siyang Clifford na nakita. Clifford, saan ka ba nagpunta? Inis niyang bulong saka muling nagpatuloy sa paghahanap dito. Muli siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanilang cabin para magbaka sakaling nandoon na ito at hinihintay siya. Pero habang naglalakad siya ay bigla siyang kinabahan nang may mahagip siyang pamilyar na bulto ng lalaki na pumasok sa isang cabin. Parang si Clifford yun Anong ginagawa niya sa cabin na yun? Kilala niya kaya yung guest doon? Sunod-sunod niyang tanong sa kawalan. At para masagot ang mga katanungan sa isip niya, ay humakbang siya patungo sa tapat ng pinto ng pinasukang cabin ni Clifford. I miss you so much, sweetheart. Rinig niyang sabi ni Clifford sa kung sino mang kasama nito sa loob. I miss you too, sweetheart. Anang boses ng babae kay Clifford. Sunod-sunod tumulo ang luha niya habang nakikinig kung paano sabihin ni Clifford na mahal nitong babaeng kasama nito sa loob ng silid. Para siyang tinusok ng libu-libong karayom sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Aalis na sana siya sa kinatatayuan niya nang biglang bumukas ang pinto at iluwas si Clifford na animoy nakainom ng isang galong suka nang makita siya. She tried to wipe her tears pero sadyang makulit at panay pa rin ang labas mula sa mga mata niya. Kaya hinayaan na lang niya. Tinalikuran niya ang boyfriend niyang manloloko at marahang humakbang palayo rito habang humahagulgol. Pakiramdam niya'y hinang-hina siya sa natuklasan niya. Kaya muntik pa siyang matumba. Pero may mga brasong yumakap sa bewang niya kaya hindi natuloy. She tried to remove it pero hindi niya matanggal. Sa halip ay mas lalo lang humihigpit.
Mas lalo tuloy siyang napahagulgol. "Baby, let me explain." Bulong ni Clifford sa kanya habang mahigpit na nakayakap sa bewang niya. "Bitawan mo ko. Ayoko na. Niloko mo ko. Pinagkatiwalaan kita tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin. Sobrang sakit, Clifford. Sobrang sakit." Habang sinasabi niya yan ay pilit siyang nagpupumiglas para makawala sa mga bisig nito. "I'm sorry, baby. Hindi ko sinasadya. I'm so sorry. Please patawarin mo na ako. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ko." Pagsusumamo nito pero hindi niya ito pinapansin. Sa halip ay pilit niyang binaklas sa mga braso nito. Basang-basa na ang luha at pawis ang mukha niya. Kahit ang suot niyang summer dress ay basa na rin ang parteng dibdib. "Hindi mo ako mahal, Clifford. Kasi kung mahal mo ako, makukontento ka sa akin. Pero niloko mo lang ako. Pinagmukha mo akong tanga. Habang magkarelasyon tayo at nagsasama sa iisang bahay, may iba ka pa palang babae. Lahat binigay ko na sa'yo ah. Wala na nga akong tinira para sa sarili ko eh. Pinagsisilbihan kita ng sobra pa sa makakaya ko. Lahat ng gusto mo sinusunod ko. Pero kahit yata anong gawin ko, kulang pa rin ako para sa'yo. Bitawan mo na ako. Ayoko na. Hindi ko na kayang makisama sa isang manlolokong katulad mo. You're my biggest mistake. Sana hindi na lang kita nakilala." Muli niyang sinubukang kumawala sa pagkakayakap nito at nang magtagumpay siya ay puno ng galit at pagkasuklam niya itong tinitigan. "Isa kang malaking pagkakamali sa buhay ko. Simula ngayon, tapos na tayo. Sana maging masaya ka sa pinili mong lokohin ako." Sinubukan nitong hawakan ng kamay niya pero mabilis siyang umiwas dito at naiiling na humakbang paatras. "Baby, please forgive me. I'm so sorry if I hurt you. Please don't leave me. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Mahal na mahal kita." Pagak siyang natawa nang lumingon siya dito, kasabay ng sunod-sunod na pag-iling. "Hindi mo ako minahal ng totoo. Pinili mo akong lokohin kaya magdusa ka. Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo." Sigaw niya rito sabay takbo palayo. Ang lakas ng loob niyang sabihin na mahal siya nito at hindi nito kayang mabuhay nang wala siya. Pero nagawa siya nitong pagtaksilan. Ang kapal na mukha niya. Akala niya'y magiging masaya ang bakasyon nila. Yun pala ay may ibang dahilan kung bakit nagaya itong magbakasyon sila ng ilang araw. Akala niya'y gusto lang nitong bumawi sa mga nakaraang pagtanggi nito. Yun pala ay may iba pang dahilan. Nang mapansin niyang masyado na siyang malayo sa resort ay naupo siya sa ilalim ng isang puno. Pinagsalikop niya ang kanyang mga tuhod at doon isinubsob ang mukha niya. Hindi na naman niya mapigilan na hindi mapahagulgol. Hindi niya maintindihan kung ano bang mali sa kanya at nagawa pa nitong maghanap ng iba. Kung sinabi na lang sana nitong may iba na ito di sana siya na lang ang kusang nag-adjust at lumayo. Di sana hindi siya nasaktan ng sobra-sobra. Kagaya ng mga sandaling yon. Kaya naman niyang isakripisyo ang kanyang sariling kaligayahan kung ayaw na talaga nito sa kanya. Pero mas pinili nitong itago sa kanyang katotohanan na bukod sa kanya ay may karelasyon pa itong iba. Sigaw niya dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Ayoko na ganitong pakiramdam. Ayoko na. Gusto ko na lang mawala sa mundong to. Total wala naman ang lalaking mahal ko. Wala na ang lalaking minahal, pinagkatiwalaan ko ng lubos. Sigaw niya sa pagitan ng pagkahagulgol. Luhaan niyang inilibot ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa dumako yun sa karagatan. Marahan siyang tumayo at pinagmasdan yun habang pilit na tinutuyo ang mukha niya. Siguro, mawawala ang sakit na nararamdaman niya kung mawawala na siya sa mundong to. Pero hindi niya kayang wakasan ang buhay niya dahil may takot siya sa Diyos. Kaya kesa sa dagat siya pumunta ay naghanap siya ng lugar kung saan pwede niyang ilabas ang sakit na nararamdaman niya. Hanggang sa mapadpad ako sa isang bar. Ano ba? Singhal ni Nicole sa taong pilit siyang inaayos sa kanyang pagkakaupo sa high stool bar na kinauupuan niya. Halos isubsob na niya ang kanyang mukha sa bar counter dahil umikot na ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung ilang oras na siya rito sa bar. Basta, ang alam lang niya ay marami na siyang nainom
Halos tunggain na nga niyang lahat ng alak na in-order niya sa bartender sa pag-aakalang mawawala ang sakit na nararamdaman niya. Pero mas lalo lamang lumalala. Masakit na nga ang dibdib niya tapos dumagdag pa ang kanyang ulo. Ano bang nagawa ko sa'yo? How can I hurt you like this? Rinig niyang bulong ng pamilyar na boses sa may gilid niya. Kaya napangiti siya at nag-angat ng ulo habang pilit na iminumulat ang kanyang mga mata. Ang manluloko at babaero kong boyfriend. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya rito sabay subsob ng mukha sa dibdib nito. Ramdam niyang pumulupot ang braso nito sa katawan niya. Kaya mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakayakap. Gusto ko pa ng alak. Kuya, bigyan mo pa ako ng alak. Bumitaw siya kay Clifford at bumaling sa bartender na hindi naman kumilos kaya inis niya itong tinitigan. Nicole, tama na. Halika na, bumalik na tayo sa cabin natin. Kailangan mo nang magpahinga. Lasing ka na. Humarap siya kay Clifford at inis itong tinampal sa braso. Kailangan ko ng alak. Baka mawala ang sakit na nararamdaman ko ng dahil sa kagagawan mo. Teka nga, ano bang ginagawa mo rito? Bakit hindi mo puntahan yung babae mo? Doon ka na. Pabayaan mo na ako. Wala naman akong halaga sa'yo, diba? Kaya mo nga ako niloko. Diba? Puno ng galit na wika niya rito sa kabinalingan ng bartender. Kuya, ano ba? I said gusto ko pa ng alak. Kung may lason ka riyan, lagyan mo na rin para matapos ang paghihirap ko. Para hindi na ako nasasaktan ng ganit. Baby, stop it. Don't say that. Putol ni Clifford sa sinasabi niya. Sabay yakap ng mahigpit sa kanya. Bakit Clifford? Takot ka bang mawala ako sa mundong to? Nakukonsensya ka na makita akong nagkakaganito. Oo nga naman, tangik ko rin no? Ginusto mo nga pala akong lokohin at saktan. Pilit siyang kumawala rito pero hindi niya magawa. Bukod sa nahihilo siya naglalambot na rin ang katawan niya. Let me go! Utos niya rito pero mas hinigpitan lang nito ang pagkakayakap sa kanya. Kaya ang pagpupumiglas niya ay nauwi sa paghikbi. Hanggang sa sunod-sunod na tumulo ang mga luha sa pisngi niya. I won't let you go, Nicole. You're mine. Tandaan mo yan. I broke up with her. I choose you over her kaya please tama na, baby. Hindi ako sanay na makita kang nagkakaganyan. Mahal na mahal kita. Patawarin mo lang ako. Hindi na kita ulit sasaktan. Please give me a second chance. Kahit last na chance na, baby. Pangako hindi na kita sasaktan. Umiling siya rito. Kung ganoon lang sana kadali na magpatawad at lumimot, hindi sana. Kanina pa niya ito pinatawad. Pero hindi Sobrang sakit na malaman na may iba pa itong babae. Maliban sa kanya at niloloko siya. Tama na, Clifford. Ayoko na. Pakawalan mo na ako. Bumalik ka na sa babae mo. Total, ginusto mo yan. Pilit niya itong itinutulak palayo sa kanya. Pero wala. Mahina talaga siya. Hindi kita pakakawalan. Let's go. Bumalik na tayo sa cabin natin. Mariing sabi nito. Tututul sana siya pero bigla na lang siyang umangat mula sa kinauupuan niya. Ibaba mo ko. Gusto kong uminom. Shut up, Nicole. Hindi ka naiinom. I know it's my fault kung bakit ka nagkakaganyan at pinagsisisihan ko na yun. Pinagsisisihan kong sinaktan kita. Saad nito. Napahikbi na lang siya at isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Hinayaan na lang niya ito at nanahimik na lang dahil wala na rin naman siyang lakas para makipagtalo rito. Ito naman ay nanahimik na rin at patuloy na naglakad. Maya-maya ay narinig niya ang pagbukas ng pinto, maging ang pagsara. Ibaba mo na ako, kaya kong maglakad ng mag-isa. Hindi kita kailangan. Anya rito. Pilit siyang nagpupumiglas para ibaba siya nito pero bigla na lang niyang naramdaman ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malambot na kama. Baby, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. But I'm sure with one thing. I'm sorry if I will do this to you. Bigla siyang napamulat nang maramdaman niya itong dumagan sa kanya at marahas na inangkin ang labi niya. She tried her best to push him pero napagod lang siya sa ginawa niya. Kaya pilit na lamang niyang itinikom ang kanyang bibig. But he bite her lower lip kaya napaawang ang bibig niya at sinamantala nito yon.
Huli na para itikom ang bibig niya. He knows her very well kaya in the end ay namalayan na lang niya na tumutugon na siya sa bawat galaw ng labi nito. Dala na rin siguro ng alak kaya hindi niya magawang kontrahin ang ginagawa nito. I love you so much, baby. Anas nito habang kapwa sila humihingal. Matapos ang makapigil hiningang pagpapalitan nila ng mainit na halik. Hindi siya sumagot dito kaya tumitig ito sa kanya. Agad naman siyang nag-iwas ng tingin dito at sinubukang umalis sa pagkakadaga nito pero hindi ito pumayag. Where do you think you're going? Tanong nito na umayos pa talaga ng pagkakadagan sa kanya. Sasagot pa lang sana siya nang bigla nitong sirain ang harapan ng suot niyang summer dress. Clifford, stop! Utos niya rito pero hindi ito nakikinig sa kanya at patuloy lang ginagawa ang gusto nito sa katawan niya. Alam naman niya kung anong gusto nitong mangyari at alam rin niyang kapag ginusto nito ay wala siyang magagawa kaya hinayaan na lamang niya ito sa gusto nito. Dahil pagkatapos ng gabing ito ay wala na tong Nicole na makikita pagkagising nito kinabukasan. Ito na rin siguro magsisilbing huling alaala nilang dalawa na magkasama. I love you, baby. I really do. Please, don't leave me. Paos na pakiusap nito sa kanya. Hinaplos niya ang mukha nito nang mag-angat ito ng tingin sa kanya. Mahal na mahal din kita, Clifford. Sambit niya rito kaya ngumiti ito sa kanya. Mahal na mahal kita pero ito na ang huling gabi nating dalawa. Dagdag pa niya pero tanging sa isipan na lang. Hinalikan niya ito sa labi na agad nitong sinagot ng mas mainit at mapusok hanggang sa tuluyan na siya nitong inangkin. Siniguro niya talagang mapapagod ito ng husto para mahimbing itong makatulog. Nang makita niyang payapa at malalim ng tulog nito ay buong ingat siyang nagbihis. Kinuha niya ang kanyang mga gamit pero bago siya tuluyang umalis ay tinitigan muna niya ito ng ilang sandali at sa huling pagkakataon ay kinintilan niya ito ng halik sa labi na punong-puno ng pagmamahal bago siya lumapit sa pinto. Paalam, mahal ko. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mag-iingat ka palagi. Sana kapag nag-cruise muli ang ating landas ay napatawad na kita. Patawad pero hindi ko kayang makasama ka sa ngayon. Siguro kung talagang tayong nakatadhana para sa isa't isa, pagtatagpuin ulit tayo sa tamang panahon. Mahal na mahal kita. Mga huling salitang binitawan niya bago niya tuluyang nilisan ng lugar na yon. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Clifford. Napapangiti pa siya nang maalala niyang ginawa nila ni Nicole noong nagdaang gabi. Hindi niya alam kung ilang beses niya itong inangkin na akala niya itututulan ito pero nagpaubaya lang ito at hinayaan siyang gawin ang gusto niya. Last night, na-realize niya na hindi niya kayang mabuhay nang wala si Nicole sa buhay niya. Kaya naisipan niyang magpo-propose na dito pagbalik nila sa syudad. Alam niyang matagal na nitong hinihintay na pakasalan niya ito at ngayon ay sigurado na siya. Naghihikab siyang bumangon at bumaling sa higaan ni Nicole pero wala na ito doon. Babatiin sana niya ito ng isang mainit na halik kaya lang ay mukhang maaga itong nagising. Naisip niyang baka nasa banyo lang o hindi kaya'y lumabas para maglakad-lakad sa dalampasigan. Hilig kasi nito ang maglakad sa tabing dagat habang sinasalpok ng mga alon ng paa. Siguro ay susunod na lang siya rito sa labas pagkatapos niyang mag-ayos ng sarili. Bumaba siya ng kama at isinuot ang boxer. Saka siya naglakad palapit sa banyo. Pero natigilan siya nang mapansin niyang wala ang mga gamit ni Nicole sa kinalalagyan nun, kasama ng mga gamit niya. Biglang sumikdo ang kaba sa dibdib niya. Hindi man niya gustong isipin pero mukhang umalis si Nicole at iniwan siya habang mahimbing na natutulog. Hindi pwede to. Sambit niya sabay dampot sa cellphone na nakalapag sa side table. Agad niyang idinaya lang numero ni Nicole pero laging operator ang sumasagot. Muli niyang sinubukang i-dial pero wala pa rin. Mukhang sadyang itinurn off ni Nicole ang cellphone nito para hindi niya makontak. Inis siyang naupo sa kama at isinabunot ang mga daliri sa buhok. Ito na ba ang kabayaran ng pagiging two-timer niya? Ang tuluyang paggawala ng babaeng pinakamamahal niya? Kaya ba panay ang sambit nito kung gaano siya kamahal nito dahil iyon na ang huling gabing magkakasama sila? I'm so stupid. Damn it!
Puno ng galit niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad dito, pero hindi pala siya nito nagawang patawarin. Yung nangyari sa kanila noong nagdaang gabi, mukhang pinagbigyan lang siya nito. Hindi naman niya ito masisisi dahil sa kanilang dalawa. Siya ang nagloko. Aminado siya doon, habang ito'y walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya at alagaan. Pero ang igaganti niya rito ay pasakit sa damdamin nito. Nicole, saan ka ba nagpunta? Bakit mo ko iniwan? Tanong niya sa kawalan. Bumuga siya ng hangin at pagkuway tumayo na. Kailangan niyang hanapin si Nicole. Kung kailangan niyang galugarin ang buong Pilipinas ay gagawin niya. Makita lang niya itong muli. Napakawalang hiya niya para saktan ito. Kaya ngayon ay para siyang nababaliw nang mawala ito sa kanya. Pumasok siya sa banyo at mabilis na nag-shower. Sigurado siyang hindi pa nakakalayo si Nicole. Hindi niya hahayaang tuluyan itong mawala sa kanya. Kung kailangan niya itong ikulong sa bahay nila, kapag nakita niya ay gagawin niya. Huwag lang siya nitong iwanan. Makalipas ang ilang minuto ay tinapos na niya ang pag-shower at mabilis na nagbihis. Inayos niya ang mga gamit niya saka lumabas ng cabin. Malalaki ang hakbang na tinungo niyang parking area kung saan nakaparada ang kotse niya. Binuksan niya ang pinto ng backseat at inihagi sa loob ang bag na naglalaman ng mga gamit niya bago siya sumakay sa driver's seat. Inayos niya ang kanyang seatbelt saka binuhay ang makina ng sasakyan. Baby, hahanapin kita kahit saan ka pa magtago. Kung kinakailangan kong gamitin ang koneksyon ng pamilya ko, gagawin ko. At sa oras na makita kita, sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala sa akin kahit kailan. Sambit niya saka pinasibat ang sasakyan, paalis ng lugar na yon. Kailangan muna niyang umuwi sa bahay nila para alamin kung umuwi ba dun si Nicole. Mamaya ay hanap siya ng hanap tapos nasa bahay lang pala nila ito. Kung wala man lang dun ay titingnan na lamang niya sa mansyon, baka doon ito nagdiretsyo. Alam niyang close ito sa kanyang mga magulang kaya posible rin yon. Sana lang talaga ay nandun siya. Puno ng pag-asang bulong niya habang nakatutok ang mga mata sa daan. Makalipas ang ilang oras ng biyahe ay sinapit rin niya sa wakas ang bahay nila. Pagkaparada pa lamang niya ng sasakyan ay agad na siyang bumaba at halos takbuhin na ang papasok sa loob ng kanilang bahay. Baby! Tawag niya kay Nicole. May palatandaan na nanggaling ito doon dahil hindi nakalak ang main door ng bahay nila. Baby, andito ka ba? Tanong niya nang makaakyat siya sa second floor at huminto sa tapat ng kwarto nila, sabay bukas ng pinto. Pero wala siyang Nicole na nabungaran. Lumapit siya sa closet nila at binuksan yon. Halos manlaglag ang mga balikat niyang naupo sa kama nang makita niyang walang laman ang lalagyan ng damit ni Nicole. Tuluyan na nga siya nitong iniwan. Napakatanga niya. Kung hindi siya gumawa ng katarantaduhan, siguro'y masaya silang magkasama sa resort. Nag-e-enjoy at sinusulit ang bawat oras. Ang tanga niya dahil sa resort pang yun niya naisipang dalhin si Nicole kung saan naroroon si Patricia. Bumuga siya ng hangin. Saka inilibot ang kanyang paningin sa loob ng kwarto nila ni Nicole. Hanggang sa dumako ang kanyang paningin sa picture frame nilang nakataob. Dinukwang niya yun at pinagmasdan. Masaya sila sa larawang yun at walang katumbas na halaga ang ngiti ni Nicole habang nakayakap sa kanya. Hinaplos niya ang bubog ng frame pero napansin niyang basa yun at parang bago pa lamang kaya bigla siyang napatayo at napatakbo palabas ng kwarto, pababa sa sala. Nicole! Tawag niya rito habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid. At nang wala siyang makuhang tugon ay tumakbo siya palabas ng bahay hanggang sa makalabas ng gate. Nicole! Tawag niyang muli rito pero wala talagang Nicole ang sumasagot. Siguro ay nakaalis na ito bago pa siya makarating. Minsan talaga'y sigurista to. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kalsada. Nagbabaka sakaling nasa paligid lang ito. Pero wala siyang makitang Nicole. Wala na. Wala nang babaeng mahal niya. Tuluyan na siyang iniwan ito. Ngayon ay sigurado na siyang sumuko na agad dito sa relasyon nila. Hindi man lang siya nito binigyan ng pangalawang pagkakataon. Tuluyan na nitong binitawan ng mga kamay niya. At piniling lumayo dahil sa kalokohan niya. Lulugo-lugo siyang pumasok sa loob ng bahay. Pero hindi siya susuko. Hahanapin niya ito.
kahit saan pang sulok ng mundo ito magtago. Isinusumpa niyang hahanapin niya ito. Kung kinakailangan niyang pakilusin ng pera, ay gagawin niya. Kahit pa maubos yon, makita lang niya ulit si Nicole. Kasalukuyang nakatitig sa malawak na karagatan si Nicole habang nakaupo sa isang silya sa balkonahe ng kanyang kwarto. Isang linggo na simula nang iwanan niya si Clifford. Mahirap pero kailangan niyang kayanin. Mahal na mahal niya ito pero sa tuwing aalala niyang ginawa nitong panluloko sa kanya, ay para siyang paulit-ulit na sinasaksak sa dibdib. Siguro ay may pagkukulang din siya kaya nagawa nitong magloko. Pero kung talagang mahal siya nito ay hindi ito gagawa ng alam nitong ikakasakit niya. Pero nangyari na eh. Sira na ang tiwala at hindi niya alam kung mabubuo pa bang muli yon. Hindi naman niya ipagkakaitang kapatawaran dito. Siguro ay mapapatawad rin niya ito sa tamang panahon kapag handa na siyang kalimutan ng ginawa nito. At kung silang ang dalawang nakatadhana para sa isa't isa'y malugod niyang tatanggapin yon. Sa ngayon ay dito na muna siya sa lugar kung saan tahimik at malayo kay Clifford. Sa lugar kung saan hindi siya nito basta-basta masusundan o makikita. Mahal na mahal niya ito at walang duda yon. Dahil kahit kailan ay hindi niya pinagdudahan ng pagmamahal niya para dito. Kailangan lang talaga niyang lumayo dito para sa ikakabuti niya. Hindi naman habang buhay ay ito na lang lagi ang iintindihin niya. Gusto rin niyang matutunang pahalagahan at mahalin ang sarili niya bago ang ibang tao. Sa ngayon ay ang pinagkakatiwalaan niyang staff ang nagmamanage ng bake shop niya. Wala namang duda na kaya nitong patakbuhin yon habang nagpapahilom siya ng kanyang sugatang puso. Malaki rin ang tiwala niya sa mga tauhan niya. Alam niyang iingatan at aalagaan ng mga ito ang ipinagkatiwala niya sa mga ito. Nang manawa na siya sa pagmamasid sa karagatan ay pumasok na siya sa loob ng kwarto niya at isinara ang sliding door. Magtatakip silim na rin naman kaya mabuti nang sarado ng lahat, lalo na't nag-iisa lamang siya sa bahay. Nang masiguro niyang nakalak na ang bintana at sliding door sa kwarto niya ay nagpasya na siyang bumaba sa kusina para maghapunan. Ganoon na ang routine niya simula nang mapadpad siya sa lugar na ito. Maagang gigising para maglinis ng bahay, bago magluto ng almusal na sinisiguro niyang aabot hanggang hapunan. Iniinit na lamang niya kapag gusto niyang kumain ng mainit, pero kadalasan ay malamig na pagkain ang kinakain niya. Pagpatak ng 6:00 ng gabi ay kumakain na siya ng hapunan, at pagkatapos ay umaakyat na sa kwarto at nagbabasa ng libro. Hanggang sa makatalugan na niya ng hindi namamalayan. Pero sa loob ng 1 linggo ay hindi mawaglit sa isip niya si Clifford. Sobrang miss niya ito pero kailangan niyang pigilan ng sarili na bumalik rito. Madalas tuloy niyang maitanong sa isip kung ano na kayang ginagawa nito. Hinahanap kaya siya nito? Pero para siyang baliw na sinasagot ang sarili niyang tanong. Bakit naman siya hahanapin ito? Nagawa nga siyang lokohin ito kaya sigurado siyang hindi ito mag-aaksaya ng kahit 1 segundo para isipin kung nasaan siya. Baka nga tuwang-tuwa pa yun dahil malaya na itong mambababae dahil wala nang ahad lang dito na gawin ng lahat ng gusto nito. Pero hindi niya maiwasang hindi maiyak kapag sumasagi sa isip niya na may iba na itong hinahaplos, nilalambing, ikinakama at sinasabihan ng I love you na dati nitong ginagawa sa kanya. Pero ano pa nga bang karapatan niya rito? Wala na sila, kaya wala na rin siyang karapatan na magselos kung sakaling may iba na ito. Naiinis niyang ipinilig ang ulo niya, saka marahang bumaba ng hagdanan na may katirikan. Kapag nagkamali siya ng hakbang ay maaaring sa baba na siya pulutin. Mabuti na lang at bahayan ang lugar na yon, kaya hindi siya matatakot na baka biglang may pumasok sa bahay niya na nabili pa niya sa mag-asawang matanda na siguro ay masaya na ngayon sa ibang bansa kasama ang anak ng mga ito. Palagay na rin ang loob niya sa lugar na to dahil gabi-gabing may mga tanod na nagro-ronda hanggang sa madaling araw. Mababait din ang mga kapitbahay niya na mainit siyang tinanggap ng may respeto. Ang hindi lang niya nagugustuhan sa lugar na to ay ang mga lalaking nagpapalipad hangin sa kanya. Pero mukha namang mababait at may mga itsura naman. Pero mukhang mga tambay lang sa kanto. Isa pa, wala nang lalaking hihigit pa sa lalaking mahal niya dahil nag-iisa lang ito sa buhay niya at wala na siyang balak na palitan ito. Kung hindi man sila magkatuluyan sa bandang huli ay sisiguraduhin niyang hindi siya magmamahal pa ng iba.
Sunod-sunod na katok ang umagaw sa kanyang atensyon nang makababa siya ng hagdan. Kaya agad siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole upang tingnan kung sinong kumakatok. Nang makita niyang ang matandang babae na nakatira lang sa hindi kalayuan na bahay ay agad niya itong pinagbuksan. "Aling Ana, pasok ho kayo." Imbita niya rito matapos lakihan ang pagkakabukas ng pinto. "Naku, hindi na iha. Dinala ko lang itong ulam. Naisip ko kasing baka hindi ka pa nakakapaghapunan. Heto oh." Iniabot nito sa kanyang Tupperware na agad naman niyang kinuha. Nakakahiya naman kung tatanggihan niya. Baka isipin pa nito na siya nang dinalhan tapos sinanggihan pa niya. "Maraming salamat po, Aling Ana. Sigurado akong masarap tong luto niyo." Nakangiting inamoy-amoy niyang lalagyan ng ulam na ikinatawa naman ito. Ugali na talaga nitong dalhan siya ng ulam kapag nagluluto ito. Kaya naman thankful na rin siya sa kabaitan nito dahil nakakatikim siya ng ibang luto ng ulam. "Nako, walang anuman yun. Magkapit bahay tayo kaya normal lang na bigyan kita ng mga lutong ulam ko. Saka nababaitan ako sa iyo eh. Naaalala ko sa iyo yung anak kong nasa ibang bansa na nakatira. Namimiss ko na nga siya eh. At ang mga apo ko. Ay oo nga pala, bukas maaga akong mamamalengke. Gusto mo bang sumama? Baka may bibilhin ka, sabay na tayo. Para may kabanding naman ako." Tatanggi sana siya nang maisip niyang wala naman siyang bibilhin. Pero hindi naman malaking abala sa kanya kung sasamahan niya ito para naman hindi nag-iisang mamili sa palengke. "Sige ho, pupuntahan ko na lang ho kayo bukas ng umaga sa inyo. Gusto ko ring mamasyal kahit saglit lang. Medyo nababagot na rin ako dito sa bahay." Nakangiting wika niya dito na mukhang nagustuhan naman ito. "Sige, hihintay na lang kita sa bahay ha. O papaano, maiwan na kita. Ilak mo nang mabuti ang mga bintana at ang pinto. Mabuti nang sigurado. Nag-iisa ka pa man din dito. Huwag kang mahihiyang tawagin kami kung nagkaroon ka ng problema ha?" Tumango siya dito bilang pagsagot. Pagkuway tumalikod na ito at naglakad na pauwi sa bahay ng mga ito. At nang mawala na ito sa paningin niya, ay isinara na niya ang pinto at dinoble ang kandado. Magaling na ang sigurado. Hindi pa niya kilala ang ugali ng mga tao rito. Mamaya bigla na lang siyang pasukin dito ng masasamang loob. Iniisip pa lang niya kinikilabutan na siya. Pero mabilis rin niyang inalis sa kanyang sistemang takot at dumiretso na sa kusina para maghapunan. Wala ring idudulot na maganda kung mag-overthink siya. "Any update?" Tanong ni Cliff sa private investigator na binayaran niya para hanapin si Nicole. Mahigit ng 1 linggo simula nang bigla na lang ito naglaho na parang bula. "Sir, wala pa rin po eh. Still ongoing pa rin sa paghahanap kay Ma'am Nicole dito sa Laguna. Baka nandito lang siya. Kapag hindi ko siya nakita rito ay susubukan ko sa ibang lugar. Marami kasi siyang pwedeng puntahan at pagtaguan dito sa Pilipinas. Mukhang mahihirapan ako dahil wala talagang magandang resultang pagtatanong ko sa mga tao rito." Bumuntong hininga siya at pilit kinakalma ang sarili. Hanggang kailan ba siya pagtataguan ni Nicole? It's freaking more than a week simula nang bigla na lang siya nitong iwanan. Well, inaamin naman niyang it's his fault and he deserved all the loneliness and regrets. He cheated on her and hindi niya iniisip na masasaktan niya ito nang makipagrelasyon siya sa iba. This is all his fault, but he's eager to win her back. Not just because he loves her, but because he wanted to spend the rest of his life with her. All he wanted is her, and there's no doubt about it. Update me when you found her. Kung kailangan mo ng katulong sa paghahanap, kumuha ka kung kinakailangan. Hindi naman problema ang pera. Kapag nakita mo na siya, ipaalam mo agad sa akin. Pero wag mong sasabihin na pinapahanap ko siya. Kapag nagtaka siya kung paano mo siya nakilala, ang sabihin mo'y dahil lang sa bake shop. Ako nang bahala kapag nakita mo siya. Ipapadala ko na lang ang allowance mo para sa paghahanap kay Nicole. Anya rito habang nakatitig sa labas ng bake shop. Sige ho sir. Sagot ng kausap niya bago nawala sa kabilang linya. Sir, wala pa po bang balita kay Ma'am Nicole? Miss na namin siya eh. Bahagya siyang napasulyap kay Rose na inilapag ang 1 tasa ng kape at vanilla cake sa kanyang harapan. Saka naupo sa silyang katapat niya. Rose is just 18 years old. Halos parang nakababatang kapatid na nila si Rose kung ituring, kaya ganito ito. Masyado itong close kay Nicole kaya alam niyang nalulungkot ito sa biglaang pagkawala ng tumatayong ate nito. Isa pa, si Nicole ang tumutulong dito sa gastusin sa pag-aaral nito. Pero simula nang mawala ang babaeng mahal niya,
ay siya munang pansamantalang tumutulong dito. Gusto nila ni Nicole na makatapos ito sa pag-aaral para balang araw ay makahanap ito ng magandang trabaho at makatulong sa pamilya nito. Wala pa, Rose, pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako tumitigil sa paghahanap sa ate Nicole mo. May binayaran rin ako para maghanap sa kanya para madali siyang makita. Basta, huwag mo lang pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Make us proud, okay? Bahagya niyang ginulo ang buhok nito kaya napangiti ito, kasabay ng marahang pagtango. Opo, Sir Clifford, mag-aaral ako ng mabuti para maging proud kayo ni Ma'am Nicole sa akin. Pero hindi ko talaga maiwasan na hindi malungkot. Sobrang namimiss ko na talaga siya, pati ang mga pangaral niya sa akin. Pero wag po kayong mag-alala dahil tutulong ako sa paghahanap sa kanya. Magpo-post ako ng mga litrato niya sa social media para mas madali natin siyang mahanap at maibalik rito. Okay lang naman po yun, di ba? Tipid siyang tumango dito at tinapang ulo. She's very smart, kaya hindi nakapagtataka kung bakit hindi nagdalawang isip si Nicole na tulungan ito sa pag-aaral. Malaking tulong ang gagawin mo. Balitaan mo ako kapag may nakuha kang impormasyon, ha? Ang ate Nicole mo kasi, ang galing magtago, daig pang wanted. Pero miss na miss ko na siya. Walang oras na hindi ko siya naiisip. Siguro kung hindi ko lang siya niloko, baka magkasama pa rin kami ngayon at masaya. Baka engaged na kami at masayang nagpaplano ng kasal. Pero sabi nga nila, laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya ikaw, bago ka gumawa ng desisyon, siguraduhin mong tama. Huwag kang gagaya sa akin. Ay, kung alam mo lang kung gaano ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Mukhang marami kayong customers ngayon. Nakangiting taboy niya rito nang makitang dumami ang mga tao sa loob ng bake shop. Sa bagay, lagi namang maraming customers ang shop ni Nicole. Good quality na ang binibenta, masarap pa. Kaya hindi na rin siya magtataka kung marami ang gustong mag-franchise. Kaya nga lang, wala naman si Nicole para asikasuhin ang mga dapat nitong asikasuhin. Oh, Nicole, nasan ka na nga ba? Hanggang kailan mo ba ako pagtataguan? Bulong niya sa kanyang isipan. Saka tinuon ang kanyang atensyon sa cake na nasa harapan niya. Babalik siya, Sir Clifford. Alam kong babalikan ka niya kasi mahal na mahal ka niya. Kung ano man ang kasalanan mo, alam kong mapapatawad ka rin niya. Bigyan mo lang siya siguro ng konti pang panahon. Babalikan ka rin niya, sigurado ako ron. Sige po, babalik na ako sa trabaho ko. Baka makarating pa kay Ma'am Nicole na inuna ko pang chismis. Naku, siguradong sermon ang aabutin ko ron. Napapangiwing wika nito. Sabay tayo at tinapik-tapik pa ang balikat niya na animoy matanda bago siya iniwan. Sana nga bumalik na siya. Kapag nangyari yun, hihilahin ko kagad siya sa simbahan para pakasalan. Nang sa gayon ay hindi na siya makawala pa sa akin. Bulong niya sabay subo ng cake. Sa tuwing kumakain siya ng vanilla cake ay naaalala niya si Nicole. Ito kasi ang unang cake na ipinatikim nito sa kanya. Nang maging sila kaya naman naging paborito na niya ang cake na yon. They had many similarities kaya magkasundo silang dalawa. Kung nag-aaway man sila ay dahil lang sa ibang bagay na agad din naman nilang naaayos. Ito lang talaga ang kasalukuyang problema ang hindi agad nila naayos. Pero talagang umaasa siya na muli silang magkikita at magkakasama. Tama nga si Rose. Baka kailangan lang muna niya itong bigyan ng oras para makapag-isip-isip. Dahil kung talagang mahal siya nito ay babalik ito sa kanya at muli siyang tatanggapin ng buong puso. Malakas na kalabog mula sa salas ang umagaw ng atensyon ni Nicole habang nagpapahinga sa kanyang kwarto. Napakasama ng pakiramdam niya kaya maghapon na lang siyang nakahiga. Kahit kumain ay hindi niya magawa dahil kapag gumagalaw siya ay parang umiikot ang paligid niya. Pero ngayon ay mukhang kailangan niyang bumangon para alamin kung ano o sinong may kagagawa ng kalabog na narinig niya sa sala. Kinakabahan man ay marahan siyang bumangon at bumaba ng kama. Saka kinuha ang vase na nasa ibabaw ng cabinet niya at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Akmang bubuksan na sana niya yon kaya lang nakita niyang gumalaw kaya agad siyang napaatras at inihanda ang sarili sa pagpasok ng masasamang loob. Inayos niyang pagkakahawak sa vase habang nakatutok ang mga mata sa pinto. Halos magdoble ng tibok ng puso niya sa sobrang kaba na kanyang nararamdaman. Gustuhin man niyang humingi ng tulong pero walang tao sa kapitbahay niya
dahil walang mag-anak ni Aling Ana. At ang iba naman niyang kapitbahay ay may kalayuan sa kanyang tinitirhan at kahit pa magsisigaw siya ay hindi rin siya maririnig ng mga ito dahil sa lakas ng tugtog ng sound system ng isa sa mga kapitbahay niya. Sunod-sunod siyang napalunok nang unti-unting bumukas ang pinto habang unti-unti rin niyang nakikita ang bulto ng isang malaking lalaki hanggang sa tuluyan na itong makapasok sa loob ng kwarto. Sino ka? Paano ka nakapasok sa loob ng bahay ko? Kinakabahan niyang tanong dito pero ngisi lang ang isinagot nito sa kanya. Nakasuot ito ng bonnet na natatakpan ang mukha at tanging bibig at mata lamang ang nakalabas kaya hindi niya ito makilala. Pero kahit yata wala itong suot na bonnet ay hindi pa rin niya ito makikilala dahil hindi pa naman siya ganung katagal naninirahan sa lugar na yon. Sa dalang niyang lumabas ng bahay kaya iilan lang ang kakilala niya. Sumagot ka! Sino ka? At anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Sigaw niya kahit natatakot na siya sa mga sandaling yon. Bahagya siyang napaatras nang humakbang ito palapit sa kanya. Kada atras niya ay humahakbang ito palapit sa kanya hanggang sa naramdaman niyang wala na siyang maaatrasan. Tinatanong mo kung anong ginagawa ko rito? Sige, sasagutin ko ang tanong mo. Una, para limasin ang lahat ng pwede kong pakinabangan. Pangalawa, bigla siyang kinabahan nang hagurin siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa para matikman ang pinakamagandang babae sa lugar na to. Halos mapigil niya ang kanyang hininga dahil sa huling sinabi nito. Bahagya siyang napahawak sa tiyan sabay iling at mas lalong hinigpitan ng pagkakahawak sa vase. Huwag kang lalapit sa akin kung hindi babasagin kong vase na to sa bungo mo. Kunin mo ng lahat ng gusto mo. Basta, huwag ka magtatangkang hawakan kahit na dulo ng daliri ko. Buong tapang na wika niya rito. Kita niyang tumaas ang gilid ng labi nito. Mukhang mas nag-i-enjoy pa itong makitang reaksyon niya. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ko sa iyo ay lilimasin ko lahat ng maaari kong mapakinabangan sa pamamahay mo. At kung akala mong natatakot ako sa vase na hawak mo, pues nagkakamali ka. Akin ka na ngayon. At kahit magsisigaw ka pa'y wala ring saysay dahil wala namang makakarinig sa'yo. Saad nito habang may masamang ngiti sa labi. Nanlaki ang mga mata niya nang walang kahirap-hirap nitong kinuha ang vase na hawak niya. At itinapon yun sa sahig kaya nagkadurog-durog at lumikha ng ingay. Huwag kang lalapit sa akin! Lumayo ka sa akin! Anya rito pero sa isang kisap mata ay malakas siyang bumagsak sa kama. Akin ka na! Tumatawang sambit nito kasabay ng mabilis na pagdagan nito sa kanya. Bitawan mo ko! Sigaw niya rito habang pilit na nanlalaban at iniiwas ang sarili sa tangka nitong paghalik sa leeg niya. Huwag ka nang maglaban. Wala ka rin namang magagawa masasaktan ka lang. Sambit nito pero hindi siya pumayag na lumapat ang nakakaruming nguso nito sa balat niya. Bitawan mo ko! Tulong! Tulungan niyo ko! Hingi niya ng saklolo sa kabila ng panlalaban niya rito. Hindi niya hahayaan na dungisan nito ang katawan niya kaya nang makahanap siya ng pagkakataon ay malakas niya itong sinipa sa pagitan ng mga hita nito. Dahilan para mabitawan siya nito at bumagsak sa tabi niya. Sinamantala naman niya ang pagkakataon para makalayo rito habang namimilipit ito sa sakit. Walang hiya kang babae ka! Bumalik ka rito! Sigaw nito pero mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto niya. Malapit na siya sa may hagdan nang abutan siya nito at malakas na hinilang buhok kaya napadaing siya sa sobrang sakit. Bitawan mo ko! Pagpupumiglas niya habang pilit na inaalis ang kamay nitong nakahawak sa kanyang buhok. Pakiramdam niya ay matutuklap ang kanyang anit sa higpit ng pagkakahawak nito. Pagkatapos ang ginawa mo sa akin, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kitang pagsawaan, tatapusin ko rin ang paghihirap mo. Bulong nito sa kanya. Umiling-iling siya rito habang sunod-sunod na tumutulo ang luha sa pisngi niya. Wag, please, maawa ka naman sa akin Parang awa mo na pakawalan mo na ako. Kung perang gusto mo marami dun sa loob ng kwarto ko, kunin mo lahat. Huwag mo lang ituloy ang balak mo sa akin. Please. Pagmamakaawa niya rito pero tumawa lang ito na animoy nasisiraan ng bait. Hindi ako nagpakahirap at naghintay ng tamang pagkakataon
para lang mauwi sa walang lahat ng matagal kong pinagplanuhan. Pagkatapos ko sa'yo, saka ko kukunin ang mismong pakay ko sa pamamahay mo. Sayang naman kung hindi ko matitikman ang isang napakasarap na putaheng nasa harapan ko ngayon. Puno ng pagnanasang sambit nito sa kanya, saka siya pilit na pinahaharap dito. Parang awa mo na. Daing niya nang maramdaman ng kamao nitong tumama sa sikmura niya. Nanlalambot siyang napaubo sa sakit na nararamdaman niya, kaya napalugmok siya sa sahig habang namimilipit sa sakit. Kung sinunod mo lang sana ako, di sana hindi ka mamimilipit sa sakit ngayon. Sana kanina pa tayong nasa langit. Wika nito saka siya sapilitang inihiga sa sahig. Clifford, tulong. Clifford. Sambit niya habang pilit ng lalaban kahit na hinang-hinang pakiramdam niya. Nanlalabo ang mga mata niyang napasulyap sa may pinto sa sala nang marinig niyang kumalabog yon. At ilang sandali lang ay nawala sa ibabaw niya ang lalaking kanina lang ay sapilitan siyang hinahalikan. Clifford! Sambit niya bago tuluyang dumilim ang paligid niya. Nagising si Nicole sa masuyong haplos sa kanyang pisngi. Kaya napatitig siya at mabilis na bumangon. Pilit siyang nagsusumiksik sa dulo ng kamang kinahihigaan niya. Kani-kanina lang. Huwag kang lalapit sa akin. Parang awa mo na. Huwag kang lalapit. Pakiusap niya sa taong humahaplos sa kanya nang magising siya. Nanginginig ang buong katawan niyang niyakap niya ang kanyang mga tuhod habang sunod-sunod na tumutulo ang mga luha sa sobrang takot. Baby, ako to. Look at me. Ako to si Clifford. Please don't be scared. You're safe now. Ani ng pamilyar na boses sa kanya. Clifford? Sambit niya sa pangalan ng lalaking pinakamamahal niya. Marahang siyang lumingon sa pinanggagalingan ng boses. Clifford! Humahagulgol na tawag niya rito nang makita itong nakaupo sa gilid ng kama niya. Mabilis siyang lumapit dito at yumakap sa leeg nito. Clifford! Muli niyang sambit sa pangalan nito habang ito naman ay mahigpit ring yumakap sa katawan niya. I'm here baby, I'm here na. Huwag ka nang umiyak, nandito na ako. Ligtas ka na. Bulong nito habang hinahagod ang likod niya. Pero sa halip na tumahan ay mas lalo lamang siyang napahagulgol ng iyak at halos ipagsiksikan ng katawan niya rito. Shh! Tahan na baby ko. Wala nang mananakit sa'yo. Mabuti nilang at dumating agad ako bago ka pa nababoy ng lalaking yon. Kung nahuli ako ng ilang minuto, baka napagsamantalhan ka na niya. Pero huwag ka mag-alala ha. Nakakulong na siya at hindi ko hahayaang makalaya pa siya. I missed you baby. Ang tagal kitang hinahanap-hanap. Andito ka lang pala sa lugar na to. Alam mo bang simula nang umalis ka hindi na ako nakakatulog sa kakaisip sa'yo? Walang araw na hindi kita hinahanap kung saan-saan. Kaya ngayong nakita na ulit kita. Hindi ko nahahayaang mawala ka pa ulit sa akin. Hinding-hindi na mahal ko. Saad nito sa kamasuyang kinintila ng halik ang pisngi niya. Luhaan siyang humiwalay sa pagkakayakap rito at tinitigan ito ng mata sa mata. Saka marahang hinaplos ang mukha nito. Patawad Clifford kung iniwan kita. Patawarin mo ako kung basta na lang akong umalis. Masyado lang talaga akong nasaktan. Sobra kasi kitang mahal eh. Mahal na mahal kita. Wika niya rito na ikinalungkot ng mukha nito. Ako ang nagloko sa'yo Nicole. Kaya akong dapat na humingi ng kapatawaran. Kung hindi ako nagloko, hindi ka na masasaktan. Wala ka sana sa lugar na to. At hindi ka sana mapapahamak. Patawarin mo ako mahal ko. Sana bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon para patunayan na hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Mahal na mahal kita. At ikaw lang ang babaeng minahal ko ng sobra. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang. At wala nang iba kaya... Hindi na niya ito pinatapos sa pagsasalita at agad niyang sinusian ng halik ang labi nito. Lihim siyang napangiti nang maramdaman niya na nanigas ito. Pero kalaunay buong pananabik nitong tinugon ang halik niya. Makalipas ang ilang sandali ay kapwa silang humihingal na nagtitigan at pagway muling nagyakap. Pinapatawad na kita Clifford. Akala ko kaya kong magalit sa iyo habang buhay. Hindi pala. Hindi ko kayang magalit ng matagal sa iyo kasi mahal na mahal kita.
Teka, paano mo nga pala ako nahanap? Pagkuway tanong niya rito sabay subsob na mukha sa dibdib nito. Pinairal kong koneksyon at pera para mahanap ka. Medyo natagalan nga lang. Pero simula nung araw na iniwan mo ko, agad din kitang hinanap. Narealize ko na life is nothing without you. Alam mo bang halos mabaliw na ako sa sobrang pangungulila ko sa'yo. Pero pinangako ko na hanapin kita. Saka sumumpa ako na kapag hindi ka nadala sa pakiusap, ikukulong na lang kita sa bahay. Sa halip na mainis ay natawa na lang siya sa sinabi nito. Namiss din kita baby ko. Kung alam mo lang kung paano ko pinigilan ang sarili kong bumalik sa'yo. Pero di ba nga, kung talagang mahal mo ko hanapin mo ko kahit sang sulok pa ako ng mundo magtago. But I almost lose my hope dahil akala ko hindi mo ko hinahanap. Bala ko na nga sanang mag-asawa ng gwapong tambay sa kanto kung hindi mo pa ako nahanap. Biro niya rito. Ganun? Tanong nito kaya tumango siya habang pigil na pigil ang ngiting gustong sumilay sa labi niya. Kita niyang dumilim ang anyo nito at agad tumayo. Akmang tatalikuran siya nito nang mabilis niya itong napigilan sa isang kamay. Tumayo siya sa kama at saka bumaba. Alam niyang nagsiselos ito pero biro lang naman ang sinabi niya. Wala talaga siyang balak na ipagpalit ito kahit na kanino. Dahil para sa kanya ay ito ang pinaka-importanting tao sa buhay niya. I love you so much baby. Don't worry. Biro lang naman ang sinabi ko. At ikaw lang naman ang una at huling lalaking gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang ang lalaking gusto kong maging ama ng magiging baby ko. At ikaw lang ang paulit-ulit kong pipiliin. Lagi mo tatandaan yan. Anya, bigla namang umaliwalas ang mukha nito kasabay ng paghapit nito sa katawan niya. At walang ano-anong sinakop ang kanyang labi na matagal nang ulila dito. Baby! Anas nito nang bumaba sa may leeg nito ang labi nito. Alam naman niya ang gusto nitong mangyari kaya sinabayan niya ang bawat halik nito. Ngumiti ito sa kanya habang inaalalayan siyang mahiga sa kama. She missed everything about him at alam niyang pareho sila ng nararamdaman. Ito na ang simula ng pangalawang pagkakataon na hinihingi nito sa kanya. Sana lang ay hindi na nito sayangin. Dahil kapag nagloko pa ito ay baka hindi na niya kayanin. Mahal na mahal niya ito, kaya handa siyang sumugal muli sa pangalawang pagkakataon. Sana nga ito pa rin ito ang pangako nito sa kanya. Baby, saan tayo pupunta? Tanong ni Nicole kay Clifford habang nasa biyahe sila. Sinundo lang kasi siya nito sa bake shop matapos nitong manggaling sa opisina. Simula nang bumalik sila sa bahay ay mas naging sweet at extra romantic na ito. Sinisiguro din itong wala silang problema at agad niya itong sinusuyo kapag alam nitong masama ang loob niya o di kaya naman ay nagtatampo siya rito. Malalaman mo rin mamaya baby ko, umidlip ka muna. Medyo malayo pang biyahe natin bago makarating sa pupuntahan natin. Alam kong pagod ka rin, kaya pasensya na kung biglaan ha. Sumulyap ito sa kanya at matamis siyang initian bago muling ibinalik ang atensyon sa kalsada. At dahil mukhang wala itong balak sabihin sa kanya ay umayos na lang siya ng upo at saka ipinikit ang kanyang mga mata. Gisingin mo na lang ako kapag nando na tayo ha. Anya rito habang nakapikit. Okay baby, matulog ka lang dyan. Rinig niyang sagot nito. Pagkatapos ay hindi na ulit ito nagsalita. Kaya naman itinulog na lang niyang curiosity niya kung saan nga ba talaga sila pupunta. Mahinang tapik sa pisngi ni Nicole ang nagpamulat sa kanya. Naghihikab siyang nagkusot ng mga mata at pagkuway nilingon si Clifford na nakababa na pala ng sasakyan. Let's go! Yaya nito matapos nitong buksan ng pinto sa side niya at inilihad ang kamay nito na agad naman niyang iniabot. Nasa beach ba tayo babe? Tanong niya rito na tinanguan naman ito. Yes baby. Diba paborito mo ang beach? Kaya dito kita dinala. May surprise ako sa yate. Alika na. Inalalayan siya nitong bumaba ng sasakyan at sabay na naglakad patungo sa yating nasa daungan. Alam niyang pagmamay-ari nito ang yating yon dahil ilang beses na silang namasyal sa kung saan-saang baybayin. Kaya kilala na niya ang yate na ito kahit nasa malayo pa siya. Careful! Wika nito habang pasakay sila sa yate. Hindi niya alam kung anong pakulo nito at kung anong surprise nito para sa kanya. Pero hindi niya mapigilang hindi makaramdam ng excitement. Akala niya
ay sila lamang dalawang maglalayag. Pero kasama pala nilang isa sa mga tauhan nito at caretaker ng yate. Halika sa deck, andun ang surprise ko para sa'yo. Muli nitong hinawakan ng kamay niya at iginiya patungo sa deck. Pero hindi pa man sila tuluyang nakakalapit dun ay kitang-kita na niya ang isang table na may mga pagkain, wine at bouquet ng pulang rosas. Do you like it? Tanong nito nang makalapit sila sa table at alalayan siyang maupo sa silya. Of course babe, gustong gusto ko to. Pero teka, ano bang okasyon? Hindi naman kasi natin birthday at mas lalong hindi rin naman natin anibersaryo. Dahil ilang buwan pa bagong anniversary natin. Curious niyang tanong dito. Naupo muna ito sa harapan niyang silya at iniabot sa kanyang bouquet na nakangiti niyang tinanggap at inamoy-amoy pa. Secret baby, let's eat. Anito habang inaayos ang plato nito at nilagyan ng steak. Disappointed naman niyang inilapag sa table ang bouquet at tahimik na naglagay ng pagkain sa plato niya. Tahimik siyang kumain habang ito naman ay pasulyap-sulyap sa kanya na para bang hindi gusto ang nakikita nitong pagbusangot niya habang kumakain. Here. Inilapag nito ang wine glass sa harapan niya na agad naman niyang kinuha at tinikman ang lamang alak. Baby, huwag ka nang bumusangot. Maya-maya malalaman mo rin ang sagot. Sige na, kumain ka pa. Malambing na wika nito. Bahagya niya itong sinulyapan at muling sumubo ng steak. Masarap ang pagkakaluto at napaka-tender, kaya hindi rin niya maiwasang napakarami ng nakain. Ilang putahin na rin ang nakahain sa table at lahat ng yun ay tinikman niya. Matapos nilang kumain ay naupo sila sa sopa na nakaharap sa malawak na karagatan at pinagmamasdan ng mga bituin sa maaliwalas na kalangitan. Hindi siya sigurado kung anong oras na ng mga sandaling yon. Pero base sa pwesto ng buwan, sigurado ay pasado 7:00 na ng gabi. Bibi, bumilang ka ng hanggang 3. Utos ni Clifford kaya kumunot ang noo niya at nagtatakang tumitig dito. Pero kalaunay sumunod na rin siya. Wala namang mawawala sa kanya kung susundin niya ito. 1. Umpisa niya habang nakatitig sa buwan. 2. Dagdag pa niya. 3. Kasabay ng huling bilang niya ay ang pag-ilaw ng kalangitan, kaya mangha niyang tinitigan yon. Wow! Ang ganda naman babe! Nakangiting sambit niya sabay sulyap kay Clifford na may itinuturo sa kanya. Basahin mo ang mga yon. Turo nito sa mga salitang biglang lumitaw sa kalangitan. Tinitigan niya mga salitang unti-unting lumilitaw sa kalangitan. Will you marry me? Basa niya sa kamarahang lumingon kay Clifford na nakaluhod na pala sa harapan niya, hawak ang kumikinang na singsing. Will you marry me, baby? Tanong nito na ikinagulat niya. Pagkuway naluluha siyang marahang tumango. Yes, babe. I'll marry you kahit saan pang simbahan. Lumuluhang sagot niya rito na ikinangiti naman ito ng malawak. Inabot niya ang kamay niya at isinuot ang singsing sa ring finger niya. Saka siya dinampian ng halik sa labi. Thank you baby. Sorry kung natagalan. But I'm really happy dahil tinanggap mong proposal ko. I love you so much, my future Mrs. Beltran. Hinalik-halikan nito ang sentido niya. At pagkuway muli nitong inilapat ang labi nito sa kanyang labi na buong puso naman niyang tinanggap at ginantihan nito ng halik. I love you more my future husband. Ang tagal kong hinintay ang sandaling to. Akala ko nga, wala ka ng balak na pakasalan ako. Buong tapat na sabi niya rito matapos silang pagsaluhan ng matamis na halik. Mabuti at hindi ka nainip. Pasensya na kung natagalan. Dapat ay noon pa ako magpo-propose sa'yo. Kaya lang, bigla ka naglaho. Pero sulit naman dahil nagkaroon ako ng maraming oras para pag-isipan kung saan ako magpo-propose sa'yo. Then alala ko na paborito mong maglayag sa dagat. Kaya dito ko naisipang alokin ka ng kasal. At masaya ako dahil tinanggap mo kong muli. Tumingkayad siya at dinampian ito ng halik sa pisngi. Saka itinuon ang kanyang paningin sa mga fireworks na patuloy pa rin sa pagbibigay ng liwanag at iba't ibang kulay sa kalangitan. Ngayon ay natupad na ang isa niyang hiling. 2 na lang at kumpleto na. 1 buwan matapos mag-propose ni Clifford ay agad na rin silang nagpakasal.
kasabay ng balitang nagdadalang tao siya sa panganay nila. 2 wishes granted at wala na siyang mahihiling pa. Nagkaayos sila ni Clifford, nagpakasal at soon ay magkakaroon na ng munting anghel na magpapatibay sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Hindi perpekto ang kanilang relasyon, inaamin nila yon. Hindi rin mahalaga sa kanilang nakaraan dahil ang kasalukuyan at ang kinabukasan ng kanilang mas pinahahalagahan. Pinatunayan rin naman ni Clifford sa kanya na nagbago na ito at talagang deserving sa ibinigay niyang second chance. Kaya heto sila ngayon, masayang nagsasama. Kapag may problema sila at hindi pagkakaunawaan ay agad nilang pinag-uusapan para hindi na lumala pa at mauwi sa away. Anong ginagawa ng misis ko rito? Mahamog na rito. Baka magkasakit ka. Bahagya niya itong nilingon pero ibinilik rin niya ang kanyang atensyon sa malawak na kalangitan kung saan maliwanag niyang nakikita ang mga bituin at ang bilog na buwan. Naramdaman niya ang pagyakap nito sa bewang niya, sabay halik sa kanyang pisngi. I'm just watching the moon habang nagpapahangin. Ang ganda kasi. Ikaw, bakit bumangon ka pa? Hindi ka ba nilalamig? May pa-flex ka pa ng pandesal mo. Baka kabagin ka niya na, sige ka. Anya rito pero umayos lang ito ng pagkakatayo at isiniksik ang mukha sa leeg nito. Pakiramdam niya ay nagtayuan ng mga balahibo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan nang tumama ang mainit nitong hininga sa balat niya. Don't mind me babe, ikaw ang mas inaalala ko. Baka kasi sipunin ka at magkasakit ka. Alika nga ron, dun tayo sa Silya. Akong nahihirapan sa pagkakatayo mo eh. Bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya at marahan siyang hinila patungo sa kinaroroonan ng Silya. Naupo ito roon saka siya hinila paupo sa kandungan. Iniyakap nito ang braso sa bewang niya bilang suporta para siguradong hindi siya mahulog sa pagkakaupo sa kandungan nito. Babe, ang ganda ng buwan. Parang ang ganda ng moon or star na ipangalan sa baby natin kung sakasakaling babae. What do you think? Tanong nito sa kanya kaya napaisip siya at pagkuway tumango. Ang ganda nga babe. What if lalaki ang baby natin? Balik tanong niya rito saka humilig sa dibdib nito. Kung lalaki ang baby natin, gusto ko isunod sa pangalan mo. Nicolo. Kapag babae naman ay Muna or Star or hindi kaya ay Stacy. Sagot nito. Nakangiti niyang hinawakan ng kamay nito at bahagyang pinisil. Itinuro naman ito sa kanya ang isang shooting star. Make a wish babe, sabay tayo. Sabi nito kaya pumikit siya at humiling na sana'y maging maayos ang pagbubuntis niya. Gusto niyang healthy ang baby niya kapag lumabas na sa mundo. Kahit pa kulang-kulang 7 buwan pa bago niya ito iluwal. Anong hiniling ng mahal kong asawa? Ako kasi sana palagi kayong healthy ni baby. Wika nito. Sa galing mong mag-alaga, I'm sure healthy kami ni baby always. Ikaw ba naman ang pagbawalan na kumain sa fast food? At pawang gulay, isda at karne lang ihain araw-araw. Ewan ko na lang. Nakangusong bulong niya. Simula kasi nang malaman itong buntis siya sa first baby nila, ay nag-ala nutritionist ito at kung ano-anong sinesearch sa internet. Alam naman niyang para din sa kanya at sa baby nilang ginagawa nito, kaya hinahayaan na lang niya. Nakakatikim pa rin naman siya ng ibang pagkain kapag gustong-gusto niya at wala itong magawa. Lalo na kapag sinabi niya ritong mag-hunger strike siya. Mabuti na lang at effective. O baka pinagbibigyan lang siya nito para hindi na siya mag-alboroto sa inis. Of course babe, asawa mo ko. Kaya iingatan at aalagaan kita ng mabuti. Lalo na si baby. Sabi nila kapag happy si mommy, happy rin si baby. Kaya gusto kitang laging nakikitang nakangiti. Kapag ganyan kasi masaya na rin ako. Umayos siya ng upo at tumingala dito. Sa tagal ng pagsasama nila, minsan ay nagugulat pa rin siya kapag may natutuklasan siyang bago tungkol dito. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya simula nung magkabalikan tayo. Mas lalo pa akong sumaya nang makasal na tayo at tuluyan mo nang tinanggal sa sistema mo ang pagiging two-timer mo. Pero kapag inulit mo pang pagkakamali mo dati, baka hindi na kita matanggap pa sa buhay naming mag-ina. All I want is a quiet life kasama ka. Minsan gusto na nga kitang yayaing tumira sa bundok para tuluyan ka na makaiwas sa mga babae.
Saad niya rito. Talaga? Tanong nito kasabay ang pag-angat ng gilid ng labi nito. Yup. Tapos, pagsusuotin kita ng katulad ng sa katutubo. Yung kita yung pisngi ng puwetan mo. Natatawa niyang tinakpan ng bibig para pigilan ng pagtawa. Pero kung mawala pa rin yon. Naiisip pa lang niya natatawa na siya. Ang sagwa kasi ng itsura nito sa imahinasyon niya. Sige lang, itawa mo lang yan. Baka kung saan pa lumabas yan. Hindi nagbabago ang itsurang bulong nito pero rinig na rinig naman niya. I love you babe. Nagbibiro lang naman ako. Huwag ka masyadong seryoso. Sige ka, tatanda ka kagad yan. Anya rito sa katinitigan ng mamula-mula nitong mga labi. Natatakam niya itong hinaplos habang ang gwapo niyang asawa'y seryoso namang humigpit ang yakap sa bewang niya. I love you too babe. Tanging ikaw lang at wala ng iba. Sambit nito sa kamarahang inilapit ang mukha nito sa mukha niya hanggang sa sakupin nito ang labi niya. Tinugon naman niya ang halik nito at ipinaramdam dito kung gaano niya ito kamahal. Walang oras na hindi niya pinaparamdam ang pagmamahal niya para dito. Ganon din naman ito sa kanya. Habang tumatagal ay mas lalo pang tumitibay ang kanilang relasyon. Halika na sa loob. Masyado nang lumalalim ang gabi. Masyado ka mapupuyat. Yaya nito sa kanya. Inalalayan siya nitong tumayo sa kainakbayan. Pero bago sila pumasok sa loob ng kanilang silid, ay pinagmasdan pa niya ng ilang saglit ang buwan. Saksi ang buwang yan sa pagmamahal ko para sa iyo, babe. Pangako, lagi kita nga alagaan at iingatan hanggang sa huling hininga ko. Mahal na mahal kita, Nicole. At laging ikaw lang ang pipiliin ko. Kung sakaling totoo nga bang second life. Sambit nito. Ngumiti siya rito at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Saka itinaas katapat ng bilog na buwan. Saksi rin ang buwan, babe, sa pagmamahal ko para sa'yo. Pinapangako ko sa harap niya na gagawin kong lahat para maging mabuting asawa sa'yo. At ina sa magiging ngumiti ito sa kanya saka mahigpit siyang niyakap. Pagkaway sabay silang pumasok sa loob ng kanilang silid. Pero bago nito naisarang sliding door ay muli niyang sinulyapan ng buwan. Kasabay ng pagsambit ng isang pangako na tanging siya lang ang nakakaalam. Wakas.